Ano yan? Dapat kasi mundo ng cultivation ito. Paano kaya ako? Walang kahit kaunting espiritual na lakas. Ayun na nga. Mag-aral na lang muna ako. May dangal ang langit at lupa. Naglalakbay ang anyo sa lahat ng nilalang araw. Naglalakbay ang anyo. Sa ibaba, ilog at buwan. Sa itaas, araw at mga bituin. Balieve ka ba? Wala ka bang katapusan? Wala ba? Ba't naman hindi ako kasing ganda mo? Anong basehan mo? Sinasabing ikaw ang pinakamagandang babae sa mundo ng cultivation. At ako? Mananatili akong pang-dalawa. Dahil lang doon. Sinusundan mo pa ang aking imperya na katauhan ng 3 araw at gabi. Tama na ang kalokohan ngayon. Kakayanin kitang sukatin ang galing. Ang kadalisayan ng lakas na ito Ay nakahihigit sa akin ng 100 ulit. Sino kaya ito? na may ganitong antas ng pagsasanay. Ang dapat sampalin ay lumalabas ng totoong mukha niya. Kayo pa lang naglalaban. Pusa at aso. Siya ang may gawa nito. Pero tingnan mo siya. Parang isang ordinaryong tao lang. Pusa, mula sa kanya. Hindi ko nararamdaman ang kahit anong hininga ng isang manghahabi ng kaalaman. Bigyan ninyo ako ng kaunting dignidad. Tama na yan. May konting pagkain pa ako sa kusina. Kukunin ko ba para sa inyo? Aso, ang laki ng loob mo. Pusa, naglakas loob kang magdala ng tira-tirang pagkain sa akin? Bakit naman? Ganun na ba agad ang pagkabahala sa akin? Aso, sino ba naman ang mag-aalala sa'yo? Huwag mo nang hawakan, mabahong lalaki. Huwag mong hipuin ang ulo ko. Aso, patay ka, bawal dito ang paghipo. Ang ganda ng dampi ng kamay niya. Ramdam ko na bukas na lahat ng daluyan ng aking katawang enerhiya. Pusa, Chingchiu, ang sarap mo pala. Tingnan mo, pinapaboran ko siya. Hindi ka ba naiinggit? Pantay-pantay naman ako. Pusa, nakakainis. Hindi talaga makalaban ang kakaiba ng paraan niya. Para kang sinusupsop ng langit. Aso, aba, ikaw pa nagsasalita. Ikaw din naman, pareho lang kayo. Maghintay kayo rito. Saglit, kukunin ko na ang pagkain ninyo. Aso, ang amoy nito, Pusa, ito ang isang sinaunang bihirang bagay. Tianong Gan. Hindi na kayo makapaghintay, ano? Ito ang natira kong luncheon meat mula kaninang tanghalian. Huwag kayong magmukhang mapili. aso. Grabe, talaga namang Tianlong gan? Grabe to, sobra naman. Sinasabing ang Tianlong ay isang sinaunang makapangyarihang hayop. Isang hininga lang, kayang wasakin ang kalawakan. Pusa, ang aming antas. Pusa, kahit na perpekto na sa Nirongjing. Pusa, sa harap ng Tianlong. Pusa, para pa rin kaming mga uod. Sa isang simpleng kain lang, kaya na nilang gawing Tianlong gan na pagkain. Anong multutong lalaki na to? Pusa, bahala na. Kain muna bilang pagalang. Pusa, ito ang malaking pagkakataon ko. Aso, Aso, iwanan mo naman ako ng konti. May isang nakakatakot na kapangyarihan. Sa loob ng aking katawan, ito dumadaloy. Aakyat na ako sa Lunhui Jing. Pusa, ako'y naipit sa Nirongjing. Pusa, ng 1,000 taon. Pusa, sa wakas, nakakita ako ng himala na pag-angat. Naku, delikado. Ito ang kulog ng Lunhui Jing. Pusa, sa kasalukuyang kalagayan namin, Pusa, hindi namin kayanin ang lindol ng langit. Hanapin ang lalaki niyon. Kumikidlat na. Ano? ikaw kayong dalawang maliit na nilalang. Natakot na? Ulan tapos liwanag, ang bundok ay luntian. Hangin gumalaw, mga dahon bumagsak, tubig humina. Aso. Diyos ko. Aso. Ito na ba ang sinasabing may dala ng batas ng langit? Salitang lumalabas, nagiging batas. Bakit gumaling na naman? Pusa, isang salita lang.
nawala ang Lun Huijing na kulog. Totoo bang tao siya? Kayang taglayin ng isang tao ang ganitong kapangyarihan? Wala na, kalimutan na. Hindi mahalaga. Matutulog muna ako ng tanghalian. Sasamahan ninyo ba akong matulog? Aso. Ay, delikado. Sabi ko na, hindi siya mapagkakatiwalaan. May masamang intensyon siya. Tiyak, gusto lang niya ang katawan ko. Pusa. Kahit umakyat sa Lun Huijing, wala pa rin silang lakas para lumaban. Nawalan ako ng danggal. Kayo, nandyan kayo. Tumahimik kayo at huwag kumilos. Damang shui xianzi. Sino ang unang magigising mula sa dakilang panaginip? Ping sheng wo zizi. Alam ko ang sarili ko. Cao tang chun shui zi. Sa kubo, sapat ang tulog ng tagsibol. Chuang Wai Ri Chi Chi. Dahan-dahang sumisikat ang araw sa labas. Ilang talutod lang ay kayang magpukaw ng Dadao Gongming. Anong ranggo, antas siya talaga. Sa mga linyang ito ay naglalaman ng maringal na himig ng daan. Nararamdaman ko. Ang libot taong naipong sugat sa katawan ko ay gumaling lahat. Magiging madali ang aking landas sa pag-aangat. Chingchu, halos kumaling na tayo. Kailang kaalis? Ako, bakit ka babalik? Gaya niya, isang Gaishi Danao. Bawat kilos niya ay nagpapaliwanag ng Dadao Gongming. Kung makakasilip ka sa kanya, hindi ba't napakalaking tsansa yon? Ang pakikinig lang sa kanyang mga tula sapat na para napakaraming natututunan. Kung makalapit pa ng kaunti. At maabot ang kanyang yang energy ang kinabukasan mo, walang hangganan. Uling sinunggaling na daga. Lingtong, anong ginagawa mo? Siya'y isang totoong yaman. Gusto mong ikaw lang ang mag-ari? Magandang pangarap yan. Sige, Lingtong. Sinasabi nilang ikaw ay anong isang malamig na magandang babae. Huwag lang lumapit ang mga karaniwang tao. Ngayon pa natutong agaw lalaki sa akin? Siya ay akin. Ang aking imperyo, ang may karapatan. Sasabihin ko, at siya ay sa akin. Nanaginip ako ng erotiko. Nanaginip ako ng erotiko. Ang pakiramdam nito, sobra namang totoo. Ngayon, bumalik na si Gu. Hayaan natin si Gu ang maghatol. Sino ang mas maganda? Gu, ano sa tingin mo? Gu? Sa tingin mo, maganda ba ako? Yun siyang mi siyang, hua siyang rong. Ulap na naghahangad ng bihis, bulaklak na naghahangad ng mukha. Hanging ang tagsibol, humahaplos sa bakod. Mga hamog na naglalakihang ningning. Ang tagsibol ay humahaplos sa balkonahe. Ang hamog ay saganat kumikislap. Isang pangungusap lang na tula. At bigla akong umangat ang 100 taong antas ng pagsasanay. Gu. Ako naman. Kung hindi yung magkakatipan sa tuktok ng bundok ng mga iyas, ay magkikita sa ilalim ng buwan sa Yaotay. Muli, Dadao Gongming ang tumugon. Nanggangahulugan ba yon, Guro? Na siya pala'y likas na bahagi ng langit at lupa. Isang ipinanglahi ng daigdig. Ito'y isang patasan ng kalawakan. Isang malaking suwerte. Naku, Ano nangyayari sa inyong dalawa? Gu, nasa itaas. Qingchao, Lingtong. Handa kaming sumama sa tabi ni Gu. Upang maglingkod kay Gu, Ay, anong panahon na ba yan? Hindi na uso ang mga ganong bagay. Mga amot, alipin at iba pang gulo. Gu, sa aming angkan, henerasyon na ang magmana ng mga kapangyarihang pambighani. At ang aming sining ay walang kapantay. Hindi kayo mabibig. Gu, pwedeng matutunan ni Lingtong. Pero malaking hirap naman sa inyo kung siya ang turuan. Si Qingchu naman, handa na agad. Mula sa hindi marunong hanggang bihasa, unti-unti siyang matuturuan at malaki ang kanyang magiging pagangat. Sino ang pipiliin ninyo, Gu? Naku. Kayo mga dalawa, hindi ko kayang tanggihan ng sinuman. Paano kung? Kayo dalawa. Kunin ko kayong pareho. Talaga, pareho ko kayong kukunin. Ayos ba yan? Anong mali doon? Basta, ako'y madilingkod sa tabi ni Gu.
Kung may ilan na hindi sa ngayon, nilayas na lang kayo. Huwag kang mangarap. Lingtong, bumabati kay Gu. Gu, Lingtong. Unang beses kong maging katulong. Hindi pa ako gaanong may karanasan. Umaasa rin ako, Gu. Napatnubayan ninyo si Lingtong. Nako, hindi naman ako sobrang higpit sa mga patakaran. Kapag sumama kayo sa akin, kayo ay magiging bahagi ng Gu pamilya. Tandaan lang ninyo ng mahigpit ang Gu ancestral teachings lang ang kailangan. Ano po ang Gu ancestral teachings, Gu? Handa kaming makining. Walang linaw ng layunin kung walang pagkamahinahon. Walang mararating ng malayo kung walang kapayapaan. Upang gabayan ang ating dalawa sa paglalakbay ng pagsasanay. Grabe, Gu. Talaga namang pinag-isipan ninyo ito. Ang hirap pa talagang tandaan ang mga linyang yan. Nakuha ko. Lingtong nakaunawa na. Maraming salamat, Kuro. Marami ring natutunan si King Chu ang pagkaunawa sa Dadao Gongming ay nang naging daan-daang beses na mas malalim. Anong pinag-uusapan ninyo dalawa? Walang awa ang Dadao. Ang batas ng langit batas sa lahat. Ang naghahanap ng daan ay dapat maging kalmado. Kung puro pagkadalian at mabilis ang tagumpay, manggugulo lang kayo ng landas. Kailangan lagi kayong magtaglay ng isang mahinahon at walang makamundong puso upang higit na mapalapit sa katangian ng kalangitan at lupa ng Dadao. At sa landas ng pagsasanay ay hindi kayo lalayo, kundi lalapit. Yun ang dala ng sipi sa sinaunang tula. Bakit kayo dalawa nagkaroon ng paliwanag? Bawat salita at kilos ng guro ay may malalim na ibig sabihin. Kaya dapat nating pag-aralang mabuti. Sobrang taas ng iyong antas, Guro, isang pangungusap lang. Maipapaliwanag na ang Dadao. Wala kami ng ganong kakayahan. Kailangan naming unti-unting maunawaan. Ang dalawang babaeng ito, bakit parang hindi masyadong matalas ang utak nila? Walang dahilan na mag-aagawan sila para maging mga katulong ko. Hindi ko sila pwedeng apihin. Dito, kayo muna maghintay sa akin. Simula ngayon, kayong dalawa ay bahagi na ng Gu pamilya. Ako naman, hindi rin ako kuripot. Ito, ibinibigay ko ito bilang regalo sa pagkikita. Ginu, sigurado po kayo? Ibibigay ninyo ito sa akin? Baka pag-isipan niyo pa. Anong pag-iisipan pa rito? Hindi naman ito mahal. Kunin niyo na. Walang halaga. Ginoo, ito'y tunay na isang pinakamataas na banal na kayamanan. Shangshin Yusui. Ito'y tunay na isang pinakamataas na banal na kayamanan. Shangshin Yusui. Ano yan? Ito ay Shangshin Yusui. Ang Shangshin Yusui na to ay nanggunguna sa 7 dakilang pambihirang kayamanan ng cultivation. Pinapagyaman nito ng espiritu ng langit at lupa. Bumubuo ito sa loob ng milyon-milyong taon. Walang katapusang gamit. Kailangan nang ang isang piraso at magiging napakahalaga. Sapat itong makaakit ng di mabilang na mga cultivator. Ang dalawang jade na pulserang ito ay tinatayang mangangailangan ng maraming piraso ng Shangshin Yusui, hindi bababa sa 300 piraso. Napakamahal nga ng regalong ito. Hindi ito kayanin ni Lingtong. Panginoon, kunin niyo na lang muna. Hindi na sunog. Kung di ko lang alam, ang pinagmulan ng pulseras na to, halos naniwala na ako. Hindi ito yung sinasabi ninyong Shangshin Yusui. Ito yung binili ko ng tambayan sa aming baryo, sa lalagyan ng mga tinda. 5 piso lang bawat isa. Gaano man karami, meron. Pero Nung bagong bili pa lang, di naman ito kasing ningning noon. Ako ang nag-ikot-ikot nito ng ilang panahon, kaya nagningning na. Panginoon, ibig niyong sabihin na buhay niyong naibago ang karaniwang jade at pinaganda hanggang maging Shangshin Yusui? Hindi ka pani-paniwala naman. Ang pagbuo ng Shangshin Yusui humihingi ng napakaraming espiritu. Panginoon, ang kakayahan ninyo, tila ninanakaw ang likha ng kalikasan. Hindi yung sinasabi ninyong anong puso, anong Yusui. 2 ordinaryong pulseras lang to. Kung gusto ninyo, kunin ninyo. Gusto ninyo, ibibigay ko. Ilan man ang kailangan, sapat ang meron kami. dumating na ang sugo ng Xianmeng. Hindi ba kayo lalabas at magluhod agad? Xianmeng. Huwag kayong magpanggap na patay. Alam kong may tao sa loob. Bibigyan ko kayo ng ilang segundo. Kung walang lumabas, susunugin ko to agad. Maghintay kayong dalawa rito. Ang kinaroroonan nila ay delikado. Titingnan ko nga. Mga tao mula sa Xianmeng. Ang yabang naman nila.
Bulaklak na lobo. Huwag ka nang mang-abang dyan. Nagbabantay lang ako. Mabuti ang intensyon ko. Mga taong walang pakialam. Kung nakainsulto sila sa aming guro, huwag mong isipin na ikaw lang. Kahit pa ang buong Xianmeng, kung pagsasamahin sila, hindi pa rin sapat. Sana magpakaisip sila. Kung hindi, huwag niyong sisihin akong magpapalinis. Ang bagal mong lumabas. Akala ko napunit ang paa mo. Naubos na ang pasensya ko dahil sa'yo. Ikaw ba yung sino? Yung si Kiyu? Tutusok ang tenga mo at makinig. Ako si Qin Feng, isa sa Xianmeng 7 pamilya. Ang lehitimong anak ng Qin pamilya. Mga ubos na insekto katulad mo, may pribilehiyo na makita ako. Itong pagkakataon ay malaking karangalan mo. Hindi ba ikaw ang nagayos ng pagkikita? Ano ang pakay mo? Utos ng pagpapalayas. Sabi ng Feng Shui Master ng Xianmeng, malakas ang Ling Qi dito. May sarili itong Dragon Vein. Isa itong napakahusay na Dong Tian Fudi. Mga mumunting anay ka lang. Hindi ka karapat dapat tumira rito. Bibigyan ka ng isang araw. Iipunin mo ang gamit mo at maglisan ka. Dito kinuha na ito ng Xianmeng. Pulag at popo ka, anong Dong Tian Fudi pa rin? Wala naman yun kung hindi dahil sa may naninirahan. Ang may-ari ay malalim at di masukat. Kahit basta-basta lang, pwede nang magdulot ang Dadao Gongming. Kahit ang lupang ito na dating ordinaryo lang. Kung pinagyayaman ng may-ari, ay tiyak na lilitaw ang mga biyaya ng kalikasan. Sobrang mayabang ang mga tao ng Qin pamilya. Talagang wala sa isip ko yun. Muka kailangan ng ayusin ang ating bakuran. Gusto niyong palisin ako? Tama. Hindi pwede. Ito ay utos ng Xianmeng. Hindi ito pinag-uusapan sa'yo. Ito ang ancestral na bahay ng Gu pamilya. Iniwan ito ng aming mga ninuno. Dito sinasambahan ang espiritu at plak ng aming mga ninuno. Hindi ko yan ipapasa sa'yo. Akala mo binigyan kita ng muka? Sino nagbigay sa'yo ng tapang? Dare kang makipagtawaran sa akin? Huling beses na ibibigay ko sa'yo isang pagkakataon para pumili. Umalis ka na at mag-impake o patayin ka ng mga tao ko. Sugal na ako. Patayin na akong ganun. Hindi pwede ang takot sa Gu pamilya. Tinanggihan ko. Umaksyon na. Pakita nila kung sino ang may alam. Gusto kong malaman nila ang bigat ng Xianmeng, ang salitang Xianmeng. Gaano kalaki ang saysay nito? Mula pa noon, sino ba ang di nagdurusa? Iwan ng tapat na puso, magsilbing ilaw sa kasaysayan. Isang kawan ng maliliit na uod at nanggahas kumilos laban sa may-ari. Kay laki ng kanilang pagkupas ng dangal. Ang amo talaga ay masyadong maawain. Pinapabayaan lang silang tumapak at humingi ng tawad. Kung ako ang nasa posisyon, sasabihin ko sa kanila ng malinaw. Ano ang tinatawag na sukdulang sakit? Ano ba itong nangyayari? Baka ang mga tao ng Xianmeng, ang paraan nila ng pananakot sa iba, ay ang pagpapakumbaba, pagyuko, at pagmamakaawa? Patahimikin at pahirapan sila ng labis. Bakit kayo dalawa nandito? Bilisan ninyo. Magpakatino kayo. Anong demonyong salamangka ang ginamit ninyo? Wala akong ginawa. Kayo mismo ang kusang lumuhod. Ako ang lehitimong anak ng Qin pamilya. Kinakatawan ko ang dangal ng Qin pamilya. Nangahas ka ng paghuburin ako ng ganito. Hindi ako titigil hanggang hindi ka napaparusahan. Huwag. Mali ang pagkakaintindi. Huwag niyo akong ilagay sa kahihiyan. Alam ko na wala siyang silbi. Wala siyang kakayahang pilitin akong lumuhod. Aba, may taong tumulong ka lang ng palihim. Sino yon? Lumabas ka dito, ngayon din. Gu! Kaya pala kayong dalawang nagprotekta sa akin. Kayo pala ay mga cultivator. Mali na gimmick lang. Walang kwenta. Hindi kayo maihahambing kay Gu. Ikaw na peking magandang muka. Bukod sa may magandang panlabas, ano pa ang kaya mo? Kayo dalawa na sumusunod sa kanya. Talagang parang pambihirang kayamanan. Bakit hindi ninyo tingnan ako? Ako ang lehitimong anak ng Qin pamilya. Bagong bituin ng Xianmeng. Kayo na mga pambihirang kagandahan, dapat sumama kayo sa akin. Kayo na mga pambihirang kagandahan, dapat sumama kayo sa akin. Sakto. Sa Qin pamilya namin, may isang paraan, isang lihim na dual cultivation na pamamaraan. Ako ang dragon, kayo dalawa mga phoenix. Sama-sama tayong umakyat sa langit ng ligaya.
Hindi ba't napakaganda noon? Walang hiya. Sipsipin mo ang iyong mga salita. Panghahas kang hampasin ako? Ang tama sa'yo, mag-aaan pa yan. Hindi ka ba tumitingin sa salamin? Tingnan mo ang asal mo. Akala mo pa ngang makikipagsanib sa amin? Mag-double cultivation ba? Karapat dapat ka pa ba? Tama. Gusto lang namin lumapit sa aming guro. Dumikit ng mabuti. Damdamin ang panalaki ng ating guro. May tao. Hindi maganda yan. Ikaw, sinasabing duwende kang babae. Parang gusto mo talagang magbaligsahan. Guro, gusto ko rin dumikit. Nakita ninyo? Sila ang naguna. Sa totoo lang, hindi ko rin gustong gawin ito. Ikaw na, makulit na lalaki. At kayo dalawa naman, hindi marunong tumanggap ng pakiusap, mga bastang babae. Magsisisi kayo. Naalala ninyong sinabihan ninyo ang Xianmeng? Sa langit at sa lupa, wala na kayong magiging tagpuan. At dahil sa'yo, isang walang silbing playboy mula sa Chin pamilya. Magagawa mo bang kumatawan sa buong Xianmen? Ako, hindi ako makakatawag ng kapangyarihan. Ngunit may taong kaya. Hindi ako kumakatawan. Pero may isang tao na kaya. Maliban sa iyo, may iba pa bang darating mula sa Xianmeng? Tama iyan. Ito'y isang napakagandang feng shui na lugar. May malaking kahulugan. Ang Qin pamilya ay tututok dito. Hanggat nariyan ang aming may-ari, walang sinuman ang makakapigil sa amin. Mga palakang nakalubog sa balon, makitid ang isip. Hindi ninyo maiisip kung ano ang haharapin ninyo. Anong uri ng nilalang ang iyon? Mga anak na walang hiya ng Qin pamilya, inaanyayahan namin ang aming matanda. Pumarito ka. Umuwi na naman kayo ng paglubog. Inanyayahan ng Chin pamilya na bumaba ang aming matanda. Nakikita ninyo yan? Iyan ang kapangyarihan ng aming matanda. Hindi pa tuluyang bumababa, pero nagugulo na ang kalangitan at ulap. Umiitim ang langit at lupa. Isang pag-iisip lang, yayanig ang mundo. Ang matanda namin ay tunay na nirong Jing Master. Ano pa ang hinihintay ninyo? Bumaba kayo at lumuhod at magpapakumbaba na. Kung hindi isang daliri lang ng aming patriarka, dagupiting kayo hanggang maging pulbos. Sino bang sinaktan ng aming ancestral house? Ginawa ninyo ang ganoon kalaking palabas? Ano bang ginagawa? Para agawin ang isang Yongtian na sugalan. Kahit ang matanda ng Qin pamilya ay umalis na. Ang Qin pamilya, sadyang bulok mula sa ugat. Nagpapanggap na may kapangyarihan ang tigulang na yan. Ngayon, natamaan sila sa bakal. Gumunit may makakapagsabi ng isang pangungusap na matutukoy ang pagkakaroon ng langit na pagsubok. Go, sa ganitong tanawin, gusto mo ba magbigkas ng tula? Go, sa ganitong tanawin, gusto mo bang magbigas ng tula? Magbigkas ng tula? Mayon. Sige Gu, magtula ka. Hayaan mong makita ng mga to. Mga bulag na hangal. Lahat sila ay pansinin ang mundo. Hindi naman. May problema ba ang utak nyo? Medyo sira ba? Magbigkas ng tula habang nasa bingit ng sakuna. Pang-ako, nalalapit na ang kapahamakan at may ganitong kalokohang libangan. Kung tatanungin ako, masyadong malakas ang presyon ng matanda. Kaya napahinto at natulala na lang sila. Isang kawan ng mga anay, unang beses silang nakakita ng galit ng langit. Normal lang na matulala. Nakakainis talaga. Mukhang hindi pa sila nabigyan ng tama. Gusto mo pa ng dagdag? Sige, gagawin kitang baliw. Kahit ano pa, darating na ang aming matandang ninuno. Mamamatay kayong lahat. Anong kalokohan yung pagbigkas ng tula? Ito rin ninyong bilang inyong huling salita. Gu, CJ. Talagang magtutula ka. Ayos, may alam akong tula. Sa sitwasyong ito, madilim na ulap, lungsod ay parating bumagsak. Ang kislap ng balute, parang kaliskis na ginto'y bumubukad. Ito, Hindi posible. alam ko na, ganitong mangyayari. Ay, kayo ang mga nag-aaral ng Shushan. Hindi ba kayo marunong magbasa? Ikaw, Kahit marunong ka ng mga madilim na salamangka, ano pa ang silbi niyan? Nandyan ang aming matandang ninuno. Hindi ninyo mababago ang langit. Nandyan ang aming matandang ninuno. Hindi ninyo mababago ang langit.
Matandang ninuno. Ang paraan ng pagpasok ng matandang ninuno ng Chin pamilya talagang kakaiba. Pagdating pa lang niya, agad niya kaming binigyan ng ganitong kalaking pagyukod. Naku, parang nahihiya pa nga siya. Tila ganito rin ang mga taong nag-e-ensayo ng Shushan. Hindi naman kahanga-hanga, hindi ba? Pinapapalaki natin sila. Chill, Lao Tzu. Ayos po ba kayo? Sino ba talaga? Nabali pala ang Jutian Heiyun Xuan Gong ko. Siya ang Lao Tzu. Kakaiba talaga ang bata nito. Sa kanya, Wala siyang kahit pinakamasamang espiritual na ugat. Isa lang siyang mortal. Siguradong may taong na sumasabotahe mula sa loob. Bakit ninyo ako tinitingnan? Wala akong kinalaman sa bagay na ito. Mukha mo... Bakit parang pamilyar ang itsura mo? Ang Chin Lao Tzu talaga. Maraming nakakalimot sa utang na loob. Paano naman? Naka-closed door na paghasa ng maraming taon. Kaya hindi na niya kilala kahit ang sarili kong emperador. pinuno ng Xianmeng. Ikaw si Lingtong, ang Empress. Siya nga si Lingtong, ang Empress. Nakilala pa rin niya ang isang empress. Mukhang hindi pa malabong makita ang mata niya. Naku, Paano siya nandito? nakakasalubong ang Empress dito. Mukhang ang aking Jutian Heiyun Xuan Gong Ay siya rin nakabasag nito. ikaw talaga. Lingtong Emperatriz. Sa harap ng iba. Ako ang emperatris na mataas ang estado. Ngunit sa harap ni Gu, ako'y ang iyong walang hanggang tapat na katulong. Emperatriz. Katulong. Anong panlasa yan? Ay ikaw naman? Siya ay isang emperatriz. Hindi ka rin naman malaking tao, di ba? Gu, sa totoo lang. Ako pala ay isang sagradong dalaga ng King Chu. Pero ang posisyong to sa harap ni Gu, hindi naman mahalaga. Ang parira lang malaking tao, kaya ko lang akuin ang salitang malaki. Malaki. Lahat malaki. Ikaw ay mula sa King Chu. Iyon ay ang linya ng sinaunang banal na hayop. Noon, nangingibabaw sila sa buong langit at lupa. Kahit ang Xianmeng ay iginagalang sila. Alam mo na lang yun, sa harap ko, kayo sa Chin pamilya ay dapat magpayuko sa akin. Mga tangga, tignan ninyo ang ginawa nyo. Bilisan nyo, kumneo sa Emperatriz at sa Diyosa at humingi ng kapatawaran. Paumanhin po, Emperatriz. Kapatawanin ninyo po kami, Diyosa. Ang isyong ito ay isang pagkakamali lamang po. Hindi po namin alam ng Chin pamilya na dumarating ang Emperatriz at ang Diyosa at nagkaroon ng di sinadyang pag-aabala. Pagbalik ko po, sisiguraduhin kong turuan ng maayos ang mga anak namin ito. Tara, alis na. Hinto. Sino ang nagpapaalis sa inyo? Tara na. Hinto. Sino ang nagpapaalis sa inyo? Ang kulit ng babaeng ito, walang tigil. Para sa Chin pamilya, magtitiis muna ako sa kanya ng ilang araw. Pagtagumpay ng plano namin, sisiguraduhin kong maglilingkod sa akin tuwing araw. Ano po ang inyong ipag-uutos sa amin? Sa utos ng Xianmeng, bawal ang pang-aapi gamit ang kapangyarihan at bawal ang pag-aagaw ng ari-arian. Tingnan ninyo ang ginawa ng Chin pamilya at ang kanilang mga gawaing ito. Ang kalokohan ninyo? Ay, talagang nakakagulat sa akin. Emperatriz, banal na babae. Sinabi ko na puro misinterpretasyon to. Misinterpretasyon? Ang talagang magaling ka nga magpaganda sa sarili kahit wala naman. Una, pinang-agaw ninyo ang ancestral na bahay ng iba. Tapos, basta na lang gagawa ng paraan para pumatay. Tinatatawag mo ba yon na misinterpretasyon? Kung lahat ay tulad ng Chin pamilya, nasaan ang batas ng Xianmeng? Nasaan ang dangal at autoridad ng Xianmeng? Kung may nagkamali, kailangan silang pagbayarin. Tama. Inyong kagalang-galang na Emperatriz. Paano ninyo parurusahan ang Qin pamilya? Kino, ano sa palagay ninyo ang nararapat? Chin pamilya. Ako. Sasabihin ninyo. Ito ay usaping panloob ninyo. Ang panloob na usapin ay dapat mas olusyunan ng panloob din. Isang malaking leader ng Xianmeng, isang emperatriz. Anong magagawa ng isang ordinaryong tao tulad ko? Ginyo, sinusubok ninyo ba ako?
Kailangan naming parusahan ng todo ang Chin pamilya. Para kayo'y maging kontento, Gino. Para makapagpatuloy akong manatili sa tabi ninyo. Ikumpiska ang kalahati ng yaman ng Chin pamilya. Ibigay lahat sa Gino. Ikumpiska ang kalahati ng yaman ng Chin pamilya. Ibigay lahat sa Ginoo. Ano ba yan? Emperesa, hindi ninyo pwedeng gawin yan. Ang Qin pamilya namin ay tumagal ng 1,000 taon. Naipon namin ang napakaraming yaman. Kalahati ng ari-arian, astronomical ang halaga. Paano namin ito may bibigay ng basta-basta? Kung mawawala ang kalahati ng aming kayamanan, ang Chin pamilya ay direktang magiging isang second-rate na pamilya sa mundo ng mga Xian. Hindi na muling makabangon. Dugo na ang naibigay ko para sa Xianmeng. Naglingkod. At may naiambag ako sa Xianmeng. Humihiling kami sa Emperesa, magpakita ng awa. Huwag din yung pahirapan ng Qin pamilya. Kung ang matandang yon ay ibibigay sa akin ang kalahati ng pera. Hindi nyo ba kami papapatayin, di ba? Lingtong! Ako rin, sa tingin ko, hindi angkop ang ganitong paraan. Hindi angkop. Tingnan ninyo. Wala namang silbi sa akin ang napakaraming yaman. Hindi angkop. Oo. Naintindihan ko. Kinuunggu, napakalalim ninyo. Hindi ninyo pinahahalagahan ang pera ng Chin pamilya. Kundi ang nais ninyo ay ang buhay ng Chin pamilya. Napakatalino at mapagpasiya ang Ginoong Gu. Mabilis sa paghatol at pagpatay. Ang Chin pamilya ay naghimagsik laban sa mga nakatataas. Nangahas na manakit sa Panginoon. Dapat buong angkan nilang lipulin. Patayin ninyo sila. Ipahayag ang utos ng emperador mula ngayong araw. Ang Chin pamilya ay aalisin mula sa Xianmeng. Ang buong Xianmeng Pinoho, maganda. Suriin ninyo lahat ng miyembro ng Chin pamilya. Isa-isa ninyong imbestigahan kung may sala. Parusahan ng mabigat. Emperatrice, baliw ka ba? Hindi ako baliw. Malinaw ang isip ko. Dahil dito, isang mortal na walang kahit na anong lingwal na ugat, alisin ninyo ang pangalan ng Qin pamilya. Anong ininom sa iyo ng lalaking ito? Ano ang nilabag niya sa isip mo? Wala kayong alam sa kadakilaan ng aming Panginoon. Wala kayong kahit kaunting ideya. Ano ba yan? Isang kawawa at walang silbi. Napakahina. Mas mababa pa sa isang langgam. Ang Qin pamilya, hindi ito pantay. Kahit isang buhok ng aming pamilya, higit sa kanya. Kahit emperatrice ka pa, hindi ka dapat kumilos ayon sa sariling kagustuhan. Ang hatol na ito, hindi tatanggapin ng Qin pamilya. Hindi rin tatanggapin ng buong mundong pantao at Xian. Emperatrice na kataas-taasan. Nalulungkot ka at nag-iisa ba? Kaya naghahanap ka ng isang magandang muka? Pawiin. Naiintindihan ko. Pero dapat nung malaman ang prioridad, huwag hayaang masira ang malaki dahil sa maliit. Hinihiling ko, Emperatrice, nabawiin ang atas. Lingtong, Tigilan na natin. nagiging napakapangit ang sitwasyon. Hindi maganda yon. Hindi. Sinasabi ko, kaya mo ba o hindi? Si Gu mismo hindi na matiis. Huwag na kayo magpasimula ng gulo. Mapanin nang na Fox. Tumahimik ka. Isa lang yang Chin pamilya. Hindi ko pinapansin yan. Pagsubok ni Gu. Tiyak na tatapusin ko ang pagsubok. Patutunayan ko kay Gu. Karapat-dapat ako. Na tumayo sa tabi ni Gu. Padsubok. Kailan ba ako sinubok? Ang atas ng Emperatrice ay naipatupad na. Walang dahilan para baguhin yon. Hindi pa nag-aamin ng kasalanan ng Chin pamilya. Emperatrice, huwag mo silang apihin ng sobra. Ikaw ang mataas na Emperatrice. Tama. Ngunit ang Qin pamilya namin, hindi rin. Hindi kami mapipiga ng kahit sino. Tama. Matagal na nagpapatakbo ang Qin pamilya namin. Malalim ang aming pilagbulan. Hindi kami papayag na basta magapi. Aawatin namin ang digmaan sa loob ng Xianmeng. Ikaw ang mananatiling makasalanan magpakailanman. Ayon sa inyo, ibig niyong mag-alsa, yan ba? Ikaw na mahabang buhok pero hangal, pangit na babae, hindi karapat dapat umupo bilang Emperatrice. Ang Qin pamilya namin, siguradong mag-aalsa rin. At pagdating ng araw na yon, gagawin kitang isang puppet. At ikaw ay gagamitin ng lahat ng lalaking Qin pamilya bilang kanilang laruan. At ikaw, maliit na peking lalaki, putulin ko ang iyong mga kamay at paa. Ibabit ko sa gilid ng bangin. Araw-araw ka lamang papasanin ang mga agila at lawin. Talaga ba? Subukan ninyo. Ang tindi ng enerhiyang iyan. Lung Huijing. Ikaw, umabot ka na pala sa Lun Huijing. Imposible. Sa buong mundo ng cultivation, sa loob ng 1,000 taon,
hindi kailanman lumitaw, isang Lunhui Jing Master. Paano ka magkakaroon ng ganun? Kayo ang kulang sa pananaw. Palaka sa ilalim ng balon. Mga bagay na hindi ninyo maiisip. Marami pa doon. Hindi ko man karaniwang gusto si Lingtong ang babaeng ito. Ngunit matitibay ang loob ko na manindigan sa tabi ng aking gu. Kayong mga Chin pamilya, kung magdatangkang maging kaaway ng aking gu, sasabihin kong kaaway ninyo ang buong angkan ng Qingshu. Ang dalawang babaeng disipulo ko, bagaman hindi masyadong matalino, ang lakas nila. Talagang hindi biro. Ano? May isa pang Lunhui Jing pala. Nakakakulit. Bihira ang isang Lunhui Jing. Siguro nga isang beses sa 5 taon. Ngunit bakit parang repolyo lang ngayon sunod-sunod? Siyempre naman dahil pinagyaman ng Yang Chi ng aking gu. Lolo Chin, may sasabihin ka pa ba? Dahil sa mga nagawa ng Chin pamilya noon, bibigyan namin kayo ng pagkakataong magpakasuyo. Kailangang hawakan ninyo ang pagkakataong iyon. Ang pagkakataong ito, kung ayaw ninyong magmukhang marangal, hayaan ninyo kaming. Gawin ninyong mas marangal. Lolo, dalawang Lunhui Jing Master. Kahit 10 kin pamilya ang magkaisa, hindi kayo tatalo. Emperatrice Qingchu kayong dalawa. Babae, kayo ang pumuwersa sa akin. Ano? Lunhui Jing lang ba yan? Akala nyo na kayo ang numero 1 sa buong mundo? Humph! Lingtong, lakiin mo ang mga mata. Tingnan mo mabuti. Nakikilala mo ba ito? John mo ta. Mabuti kung nakikilala mo. Para di masayang sasabihin ko. Ito ang Shangbu, ang Xianmeng. May nakasilid na sinaw ng Mozun sa loob. Inanahaw mo pa itong ninakaw. Ang Mosun ay tunay na nasa pinakamatataas na antas. Mapapatay nito ang mga nasa Lunhui Jing tulad ninyo. Parang pagpatay ng manok. Ihanda ninyo ang mga leeg ninyo. Tumahimik at maghintay. Hintayin ang pagdating ng Mosun. Hahaha! 10,000 taon na. Sa wakas, muling sumilay ang aking katauhan. Sumasaludo kami sa iyo, Mosun. Ang kasunduan natin kanina. Huwag kayong mag-alala. Hindi kita bibiguin. Kapag ako'y naghari sa buong mundo kayo, Chin pamilya, sila ang pinakamakapangyarihang pamilya sa buong mundo. At sila ang nagahari sa buong mundo. Managinip ka na lang tungkol sa mga ambisyong iyon. Nandun si Gu. Kahit dumating pa si Mozun mula sa sinaunang panahon, kailangan din siyang yumuko at maging masunurin. Tama. Nandun si Gu. Anong sinaunang Mozun? Hindi siya iba. Isa lang siyang tupang naghihintay patayin. Kayo dalawang yon. Talagang nagtitiwala kayo sa akin. Mukhang ako, matagal nang hindi lumilitaw. Kaya ang mga tao sa mundong ito ay nakalimot na sa aking kakilakilabot na kapangyarihan. 2 Lunhui Jing na mga cultivator at isang mortal. Nangahas kayong hamunin ako. Inyong sinubukang hamunin si Mosun at ang kanyang autoridad. Mukhang naghahanap na kayo ng kamatayan. Malinaw. Mataas ang katayuan ninyong dalawa. Pero umiikot kayo sa isang mortal. Talagang kayong dalawang ipinanganak na masamang babae. Ngayon, sasama kayo sa inyong master at sabay-sabay ninyong tatapusin ang buhay ninyo. Kaibigan, matagal ka nang nagtiis sa pagsunod sa akin. Sa loob ng 10,000 taon, wala pa rin nakainom ng dugo rito. Ngayon, papainin ko kayong todo. Ang Gujian na ito, yan ang sumama noon sa Supreme Lord. Ang Gaishi Mujian na nagwasa sa buong mundo. Sabi nila, ang Mojiang na to, kumunot ng 100,000 mga kaluluwang nagtaksil. Isang talim, kayang durotin ng kawalan. Tunay na pambihirang bagay. Gu, narinig ko na ang espada na to. Nakakasumpong ng masamang enerhiya. Ito raw ay isang supreme na sandata. Bakit parang medyo pangkaraniwan lang naman? Bastos ka naman. Tumayo ka at tumingin sa salamin. Parang tae lang ang bagay na to. Pwede rin maging batayan ng hatol. Ito pa ang tunay na sandata ng Mozun. Tanga. Kayong mga basura. Ni isang hibla ng kapangyarihan ng Mujia na to, hindi ninyo maihahambing. Hindi lang ito sirang espada. Ano ba ang ipinagmamalaki ninyo? Eksakto. Walang bagay na hindi nakikita ng Gu. Kung sinabi ng Gu na pangit ang espada, syempre, pangit niya.
Halika. Pakinggan kita. Anong matalinong opinyon meron ka? Kung may punto ka naman, pwede kitang patawarin at hayaang mabuhay ka. Kung hindi mo masabi, aagawin ko ang iyong kaluluwa at painumin ka ng walang katapusang pagdurusa. Ginil, huwag mo siyang siraan, magpakita ka ng awa. Isang sirang espada lang yan, akala niya, isang kayamanang mahiwaga. Sa ganitong tanawin, naalala ko ang isang tula. Sa ganitong tanawin, naalala ko ang isang tula. Muli magbibigas ang Ginoo. Isang lumang tula. Ren Sheng Zi Gu Shay Wu Zi. Sa buhay, sino ang hindi namamatay? Itago ang pusong nagliliyab at mananatili. Hey, yun niya Chang Chang Yujue. Madilim na ulap, tila gusgusin ng lungsod. Jiaguang Xiangri Jinling Kai. Ang baluti kumikinang, parang ekskursyon ng araw. Huwag siyang payagan magtula. Mayroon siyang mga demonyong pamamaraan. Tumahimik ka. Huwag kang magpakahuyang dito. Nandito ang moso na nagbabantay. Ano bang dapat ikatakot? Kung mga mababang pamamaraan lang naman ang gamit, magagawa ba nitong guluhin ang mosun kahit isang hibla lang ng buhok? Tula, sige, ikunot mo. Pakinggan ang puso ko. Kawawang, New Moonblade. Kinakalawang, sinupil ang dangal ng bayan. Alam ko na siguradong ganito. Nako, kayo mga nag-e-ensayo. Hindi ba kayo lahat mga napag-iwanan ng 9 taong edukasyon? Sino ba talaga yung tao? Nakakayang magsabi ng ganong dadao, Gongming? Anong klaseng dadao, Gongming? Yun pala, nasa grade 5 na libro sa elementarya. Teka, isasalin ko nga sa inyo. Ang ibig sabihin nito sa espada, isang magandang espada ito. Matalim, pero kalawang na ang ibabaw niya. Wala na ang dating dangal ng bayan. Tingnan mo. Sabi ko na, pangkaraniwan lang siya. Nabasagang mo, Gian! Ito ay isang Gaishi Faki. Napakalalim talaga ni Gu. Isang salita. Nawala ang Mojian. Napakataas ng antas ni Gu. Talagang hindi maisip ng tao. Ang kapal ng muka ng maliit na nilalang. Nangahas siyang sirain ng Mojian ko. Ngayon, hindi kita papatawad. Hindi titigil hanggang mamatay ka. Kung hindi titigil. Ikaw naman, Mozun. Huwag kang umarte. Nakatingin ang lahat dito. Wala akong ginawa. Kusa siyang nabasag. Hindi dahil sa sinabi mong tula. Masisira ba ang Mojian ko? Hindi kita huhatiin sa piraso. Hindi mawawala ang put sa puso ko. Teka. Hindi ba sapat kung bibigyan kita ng kapalit? Ikaw, anong ibig mong sabihin? Ang Mojian ko. Alam mo ba kung gaano ito kabigat? Ayon sa alamat, gawa ito mula sa sinaunang Xuantie. Pinanday sa pamamagitan ng San Mei Zhenho, pinanday ng 3,000 taon. Uminom ito ng sariwang dugo ng 1,000,000 tao. Dahil doon, siya ka lang ito nalika. Ito ang Gaishi Faki. Magbabayad? Anong ibibigay mo bilang kapalit? Mababayaran ba yan ng isang walang halaga? Ang laki ng yabang niya. Anong sinaunang Xuantie? Anong San Mei Zhenhuo? Pero hindi ba naputol pa rin? Ang tinaguriang Gaishi Faki. Hindi pa kasing tigas ng bibig ng amo. Abangan mo. Ito, kamakailan lang. Binili ko sa palengke. Hindi ba mas malakas ito kaysa sa iyong hawak? Murang paninda. May hahambing ba ito? Huwag mong maliitin. Yung palengke sa aming baryo. Tignan mo ang itsura nito. Ang kalidad dito, hindi ba mas maganda kaysa sa iyo? Tingnan mo pa ang talim nito. Ito ang tinatawag na puting bahaghari, humahati sa jari. Ube na sinag ng gabi, mga bituin. Sa talim, gumagalaw ang lotus. Sa loob ng kapaso, maliwanag ang hamog at niebe. Ulit na naman. Sabihin ang isang tula at maaari nitong pukawin ang dadao ko. Chin Pamilya. Ano ba talaga ang klaseng kalaban na inihanda nila para sa akin? Isa lang siyang ordinaryong tao. Huwag kang lumapit. Isang dakilang Mozun ang natatakot ng ganito dahil sa may-ari. Oh, Mozun. Kanina, hindi ka ba'y napakayabang? Kanina, hindi mo pa inutos sa may-ari na i-compensate ang iyong Mojian? Ngayon, ibinigay ko na sa'yo ang espada na ito. Kaya kunin mo na. Oo nga. Gusto mo ba nito? Huwag kang gumalaw. Ihagis mo dito. Ikaw,
Kunin mo yan. Ako... Talagang magandang espada ito. Nakikita ko ang espada na ito. Ramdam ko may isang matinding aura ng panganib. Siguradong ang espada na ito'y mapuputol ang bakal na parang putik. Ano nga ulit ang linyang palm poetry? Punong-puno ang bulwagan. 3,000 panauhin ay lasing. Isang espada, hamog na nagyayelo sa 14 na lalawigan. Ano nga ulit ang linyang palm poetry? Punong-puno ang bulwagan. 3,000 panauhin ay lasing. Isang espada, hamog na nagyayelo sa 14 na lalawigan. Anong ginagawa mo? Bakit sila pumayag? Jinonggu. Sobrang galing mo talaga. Isang mozon ng kanyang panahon. Ganito lang napaglaruan mo na siya sa iyong mga palad. Mahiwaga ang mga gawin ni Ginoonggu bukas, ang mga mata ni Lingtong lubos na humanga at sumunod. Naku, Huwag kayong magpalaganap ng tsismis. Nag-recite lang ako ng isang tula. Hindi ko naman yon kayang gawin. Ikaw na may apelidong Chin. Anong lakas ng loob mo? Manggahas kang kumilos laban sa akin. Maniniwala ka ba? Ang buong Chin pamilya ninyo ay dudurugin hanggang maging abo. Ginoong Mosun. Hindi yan ang nais ko, Ginoong Moson. Siya! Nagbasa siya ng 2 tula. Hindi ko na kontrolado to. Hindi na kontrolado. Huwag mong sisihin agad. Gabin mo na kung gusto mo. Ako na lang ang tutula. Di ako aako ng sisi. Halata naman, ikaw yon at hindi ka pa aamin. Ganun ba? Kung hindi ka man maniniwala, mambabasa pa ako ng ilang tula. Pakinggan ninyo. Ganun ba? Kung hindi ka man naniniwala, mambabasa pa ako ng ilang tula para pakinggan ninyo. Tapos ka na ba? Ginoong Mosun. Ako'y tapat ninyong tauhan. Hindi talaga posible na maging kasabwat niya. Gino, hahawak ako ng espada para sa inyo. nakakainis. Nauna pa ng babaeng to. Gusto mo magpakitang gilas, no? Eh ako naman ang yayakap sa Gino. Tingnan natin sinong mas pinalalagakan. Sige, sisimulan ko na. 10 taon pinanday ang isang espada. Ang talim na nagyelo, hindi pa nasubok. Ngayon, ipapakita ko sa'yo. Sinong may hinaing? Naglalakbay at lumalaban sa 3,000 li. Isang espadang kayang talunin ng 100,000 guro. Itinaas ang ulo. Hilagang kanluran. May lumulutang na ulap. Yakapin ng langit, kailangang may mahabang espada. Ang tula ng Panginoon, bawat linya ay naglalaman ng pinakamalalim na kahulugan ng paraan ng espada. Pagkatapos ng 3 pagtula, nararamdaman ko na matagumpay kong nahawakan ang antas ng espadang immortal. Huwag mo na tumigil. Panginoon, magpatuloy ka. Jauke manhuying. Diyan mo ta. Mabilis! Zen mo ta! Zen Mota ito ay isang Shenggu ng Xianmeng. Hindi lang ito pinipigil ang mga Diyos at demonyo, kaya rin itong pigilan ang lahat ng bagay sa mundo. Kapag hawak na ng Mister, ang Zen Mota para siyang pagdagdag ng pakpak sa tigre. Bakit hindi ninyo agad silang... Paano mo na ipakulong ang sarili mo? Nakasilyo ka na. Napakatakot ng mundong ito. Mananatili ako sa loob ng Zen Mota. Hindi na ako lalabas kailanman. Ayokong makita muli ang baliw na nagbabasa ng tula. Palagay ko nakatakas siya ng mabilis. Kung hindi, sa huling suntok na yun, siya'y maglalap. Hindi pa ba kayo aamin? Tinatawad ninyong maliit lang. Sobra lang yon. Kaya nitong patakbuhin ng isang Mozun at mag-lock ng sarili ang Tor. Gino, ang galing mo naman, Gu. Nagbasa lang ako ng ilang kalutod. Hindi ako ang gumawa nito. Walang kinalaman sa akin. May posibilidad ba na sa? Totoo lang ang Gu ay isang napakalakas na tao. Bawat tula na binabasa ay mga tunay na salita ng Dadaogong Ming at napakalakas ng puwersa nito. Ay nako, huwag mong sabihin yan. Alam ko naman ang sarili kong sitwasyon. Alam ko yon. Wala pa ngang ako ng linggong ugat. Hindi ako makakapagsanay.
Ang isang tao tulad ng Gu, paano maaaring walang linggong ugat? Siguro may mali lang sa naunang pagsusuri. Nagkamali ang Gu, ito ay kabilang sa parehong pinakamahalagang bagay katuwang ng Zhenmo Ta Xuantian Baojing. Sinusukat nito ang linggong ugat. Walang puwang para sa pagkakamali. Subukan mo. Subukan. Ito. Gu, hindi ka naman walang linggong ugat. Ang buong katawan mo, bawat pulgada ay puno ng linggong ugat. Ginoo, walang kamalay-malay. Kaya hindi ako makapaniwala sa bango.